Wow! Ang garan... Congratulations! Na-activate mo na ang life cheat system. Agad na makukuha ng host ang pinakamataas na kakayahan sa medisina, martial arts, at negosyo. Magiging eksperto ka sa lahat ng larangan. Paunawa, kailangang tapusin ng host ang misyon na low profile mode. Sa loob ng 4 na taon, bawal mong ipakita ang tunay mong lakas sa harap ng iyong mga mahal sa buhay. Kapag nalabag ito, babawiin ng system ang lahat ng mayroon ka. Dahil sa restriksyon ng system, sa nakalipas na 4 na taon, ginamit ko lang ang alias na Eric para itatag ang Junlin Group. Sa harap ni Ruyan, nagpanggap lang akong isang hamak na delivery rider. Ngayon, tapos na ang 4 na taon. Sa wakas, maipakikita ko na ang tunay kong pagkatao kay Ruyan. Magpo-propose na ako sa kanya. Ibibigay ko sa kanya ang pinaka-engranding marriage proposal. Attention sa lahat ng unit, papalapit na si President Su sa target. Furry Works Team, Flower Petal Helicopter Team, at Dance Troupe, Luxury Car Convoy, humanda na. Kumilos agad kapag pumayag na ang target sa proposal. Copy. Over. Tagumpay na ang anak ko. Graduate na sa sikat na universidad. Siguradong maganda ang kinabukasan mo. Nagpatulong na ako sa mga kaklase mo para ayusin ang lahat. Pagkatapos ng 1 buwan, pwede ka nang mag-intern sa Junlin Group. Hindi na natin kailangan pang dumanas ng ganitong kahirapan. Ate, ang tinutukoy mo ba ay ang numero 1 Junlin Group sa Jiangcheng? Dahil sa sakit ko, naging pabigat ako sa iyo. Muntik ka pang hindi makatapos ng pag-aaral ng dahil sa akin. Kung hindi dahil sa kabutihan ni Suye, na tumigil sa pag-aaral para pagtrabahuhan ka, baka nabaon ka na sa hirap ng dahil sa akin. Ikaw talaga, dati laging dahilan mo ay ang pag-aaral, kaya hindi pwedeng magpakasal kay Suye. Ngayong graduate ka na. Tamang-tama lang na pag-usapan na natin ang petsa ng kasal ninyo. Tama si Papa. Ate, nakaalpas ka na rin sa hirap. Kuya Suye, hindi mo na kailangang mag-deliver ng pagkain araw-araw. Huwag mo siyang tawaging ganyan. Hindi mo siya bayaw. At hindi ako magpapakasal sa kanya. Ate, anong ibig mong sabihin? Totoong binigyan ako ni Suye ng pera nitong mga nakaraang taon. Pero utang ko lang yun sa kanya. Kapag nakapasok na ako sa Junlin Group, babayaran ko siya hanggang sa huling sentimo. Bakit mo to ginagawa? Graduate ako sa sikat na universidad, at isa na akong trainee sa isang malaking kumpanya. Kumpara kay Suye, mas lalong lumalayo ang agwat namin. Wala kaming kinabukasan. Ate, paano mo nagagawang sabihin yan? Bata ka pa. Normal lang na hindi mo pa naiintindihan ang lahat. Sige. Ang galing mo, ngayong nakaahon ka na. Ako agad ang unang mong itinatapon. Napakagaling, ngayong tagumpay ka na. Ang taong tumulong sa iyo ang una mong kinalimutan. I hope. Hindi yun ang gustong sabihin ni Ruyan. I hope. Huwag kang mag-alala. Siguradong. Ito na nga ang sinasabi kong agwat nating dalawa. Suye. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Pero ang tingin mo lang sa akin ay isang taong walang utang na loob. Pero sa kitid ng pananaw mo, talagang hindi mo maiintindihan ang sakripisyo ko. Bakit? Kailangan ko bang lumuhad at sumamba sa'yo? Para lang masabing may malawak akong pananaw. Kahit magpakasal pa tayo, magdurusa ka lang dahil sa baba ng tingin mo sa sarili mo. Nakita ko na ang mangyayari sa hinaharap, kaya tinapos ko na ang paghihirap mo ng mas maaga. Kung ganyan ka pala kay Dengal. Dapat 4 na taon pa lang ang nakalipas ay hiniwalayan mo na ako. Hindi yung ngayong nakuha mo na ang pera ko, at ngayong graduate ka na. Dito ka magpapanggap na parang isang taong napakalinis at napakabuti. Sinisisi ko pa rin ang sarili ko dahil hindi ko matiis. Nabigyan ka pa ng kaunting oras. Bukod sa pagde-deliver ng pagkain, wala ka nang naging asenso. Nagde-deliver ako ng pagkain. Hindi ba para sa'yo yun? Ang sarili mong kabiguan. Bakit kailangan sa amin mo isisi? Ruyan, paano mo nagagawang pagsalitaan ng ganyan si Suye? Tama siya, Ruyan. Dati, dahil sa'yo, hindi na siya tumuloy sa pag-aaral sa universidad. Ma. Ako ang anak nyo. Dapat ay, nais nyo na makasal ako sa isang lalaking kapantay ko ang katayuan sa buhay. Kapantay sa buhay. Ngayong umabot na tayo sa ganito. Dapat talaga akong magpasalamat sa'yo. Sa simula pa lang, plano ko sanang mag-propose ngayong araw. Basta tumango ka lang, ako. Maibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Pero sa nakikita ko, hindi ka karapat-dapat. Teka, ano ito? Bumili ka ng ganito kalaking singsing. Ang diamant na ito, siguro nasa 10 karat man lang ito, di ba? Tama.
Iisa lang ang ganito sa buong mundo. Higit 100 milyon ang halaga niyan. Suye. Akala ko makakapaghiwalay tayo ng maayos. Hindi ko akalain na. Gagamit ka pa ng isang bagay na binaklas lang sa chandelier para lokohin ako. Nakakasuka ka talaga. Nakakasuka nga talaga. Oo nga. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang nakakasuka. Kasalanan ko dahil sa loob ng 4 na taon, hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. Pinapakain ko lang pala ang aso ng tapat kong pagmamahal. Ikaw. Ruyan. Regalo ko sa graduation mo itong LV bag na ito. Ako nga pala si Shubin, ang boyfriend ni Liu Ruyan. Nagkukunwari ka pang matino. Hindi ba't pera lang din naman ang habol mo? Suye, huwag mong ituring ang lahat ng tao na kasing mukhang pera mo. Hoy, bata. Huwag mong sabihin isa ka lang din. Hamak na tagasunod ni Liu Ruyan. Tama ka. Mayaman ako. At sa isang salita ko lang, maipapasok ko si Liu Ruyan bilang intern sa Junlin Group. Kaya mo ba yun? Junlin Group. Iyan ang sikat na kumpanya sa Jiangcheng, na pinapangarap ng lahat ng estudyante Hindi akalain na sa isang salita lang, makakapasok na agad siya sa kumpanya. Ano kayang kapangyarihan meron ng taong ito? Naalala ko na. Siya yata ang tagapagmana ng pamilya Shu sa Jiangcheng. Narinig mo ba? Ikaw na mabahong delivery driver. Anong panama mo sa akin? Junlin Group. Kamo. Bakit hindi ko alam na, sa kumpanya ko, may mga taong nakakapasok ng ganoon kadali? Anong ibig mong sabihin? Dati. Hindi lang internship sa Junlin. Ang buong Junlin Group sana ay mapupunta sa iyo. Sayang at ikaw mismo. Ang kusang. Nagtapon ng pagkakataong ito, palabas ng iyong pinto. Sa pagsasalita mo, parang pinalalabas mong ikaw ang CEO ng Junlin, ang misteryosong bilyonaryo, na hindi kailanman nagpapakita ng mukha, para lang habulin ako. Kung ano-anong kasinungalingan, ang lumalabas sa bibig mo. Kung ayaw mong maniwala, edi tingnan na lang natin. Tingnan na lang natin ang mangyayari, Ruyan. Sobra ka na talaga. Nay, hindi pwedeng pilitin ang pag-ibig. Para kay Suye. Wala na akong nararamdaman kahit kay Titing. Kung hindi mo na siya mahal, sana sinabi mo ng mas maaga. Hinayaan mong si Suye ay maghintay sa iyo ng 4 na taon. Tay, guilt trip ang ginagawa niyo sa akin. Bilang isang modernong babae, may karapatan akong pumili ng mapapangasawa. Noong mga taong may sakit si tatay, at ang tuition fee mo, siya lang ang mag-isang gumastos para doon. Paano mo nagagawang maging walang utang na loob? Babayaran ko ang lahat ng pera niya. Tito. Tita. Chin-gran. Dahil nakapili na siya. Hindi na rin ako kailangang magtagal pa rito. Sandali lang. Kuya Suye. May sasabihin ako. Bakit, Chin-gran? Ate. Talaga bang? Hindi mo na mahal si Kuya Suye? Oo. Sige, mabuti. Kuya Suye. Kung ayaw kang pakasalan ng ate ko, ako na lang ang papakasal sa iyo. Ano? Matagal na kitang gusto. Kaya, handa ka bang pakasalan ako? Kung ayaw kang pakasalan ng ate ko, ako na lang ang pakakasalan mo. Chin-gran, nababaliw ka na ba? Bayaw mo iyan. Dati iyon. Ngayong binitawan mo na si Kuya Suye. Hindi ko na siya bayaw. Ang babaeng ito, mas maganda at mas sexy pa kaysa sa ate niya. At graduate pa sa tanyag na universidad. Isang hamak na shipper lang siya. Bakit ang swerte niya sa babae? Teka lang, Chin-gran, turing ko sa iyo ay kapatid lang. E di simula ngayon, ituring mo na akong asawa, okay? Masyadong biglaan naman ito. Suye, huwag kang makaramdam ng anumang pasanin. Tutal, ang panganay namin, ang nagkamali sa iyo noong una. Tama, Suye, huwag kang mag-alala. Kung ayaw ka ng panganay namin, ang pangalawa na lang ang papakasal sa iyo. Kaming pamilyang pangkasal. May mga fireworks pa at mga luxury cars. Siguradong may mayamang lalaking nagpo-propose. Oo nga, tama ka. Huwag mong sabihin.
Bin, magpo-propose ka ba sa akin ngayong araw? Wow, napakapang romantiko nito. Iba talaga kapag si Shubin. Galing sa mayamang pamilya kaya napakagalante. Oo, ako nga iyon. Pero Ruyan, sa tingin ko kasi, itong bagay na ito, medyo maaga pa para rito. Ano sa tingin mo? Sa laki ng gastos na ito, hindi ko ito kakayanin. Kahit kanino pa man galing iyan, sasakyan ko na lang muna ang Agos. Hindi ito dapat minamadali. Kagagraduate ko lang din kasi. Isang kagalang-galang na tagapagmana ng pamilya Shu, pero nagnanakaw ng credit sa gawa ng iba. Kung hindi sa kanya galing ito, huwag mong sabihin sa iyo ito. Oo, sa akin. Napakayabang mo talaga. Kahit mapigtal pa ang mga binti mo sa kakatakbo, sa buong buhay mo, hindi mo kikitain ang pambayad sa mga furry works na iyon. Suye. Nagtagumpay kang ubusin. Ang natitirang kaunting paghanga ko sa iyo, wala na lahat iyon ngayon. Ang paghanga mo. Napakababa niyan, nakakasuka lang. Ikaw. Ruyan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa basurang ito. Hindi ba't papasok ka na sa Junlin Group? At kailangan mo pang maghanap ng mauupahang apartment, di ba? Tara, tumingin na tayo ng bahay. Sige. Tayo rin, aalis na. Saan tayo pupunta para magparehistro ng kasal? Ito. Parang hindi naman tama ito. Mabait na manugang. Inihanda na ito ng iyong ginan para sa iyo. Ha ha ha. Galingan nyo, galingan nyo. Sakay na sa kotse. Sige. Nandito ang sasakyan, Kuya Suye. Sa iyo ba ang sports car na ito? Tara, sakay na. Ipapasyal kita. Ako ito, Sir Su, sa listahan ng mga natanggap na intern. Nariyan nga ang pangalan ni Liu Ruyan. Dapat ay magsisimula siya sa susunod na buwan. Paano siya nakapasok? Inirekomenda siya mula sa loob ng pamilya Shu. Sir Su, kailangan niyo bang sipin ko siya palabas ng listahan? Huwag na. Hahayaan ko siyang makaramdam pagkalipas ng isang buwan. Nang matinding pagsisisi na huli na ang lahat. Wow! Nagustuhan mo ba? Dito ka natitira simula ngayon. Dahil hindi sanay si ate na tumira sa dormitoryo o paupahang bahay. Kaya dito nagrenta ng bahay si Suye. Nasa sentro tayo ng lungsod. Tiyak na nahihirapan siya sa buwan ng upa. Sobrang hirap mo sa pagde-deliver ng pagkain. Bakit hindi na lang natin ito ay cancel? Humanap tayo ng mas murang matitirhan. At saka, may part-time job ako tuwing linggo. Pwede tayong maghati sa bayad sa upa. Ngayong mag-asawa na tayo. Tungkol sa ilang bagay, hindi na kita dapat pang itatago. Maupo ka. Ang totoo niyan. Akin ang bahay na ito. Sa'yo. Ang buong property na ito sa sentro ng lungsod ay binuo ng Junlin Group dahil sa misyon ng sistema. Sinabi ko lang kay Liu Ruyan na inuupahan ko lang ito. Ngayon, dapat ko nang sabihin ang totoo kay Chinran. 100,000 bawat metro ang bahay dito. Sa laki ng lugar mo. Hindi ba taabot ito ng 10 hanggang 20 milyon? Sa'yo ba talaga ito, Kuya Suye? Tumigil ka sa pag-aaral para magtrabaho, at ang sweldo mo buwan-buwan ay ginamit pang gamot kay Papa at pang-aral ni Ate. Paano ka makakabili ng bahay dito sa gitna ng lungsod? Chinran. Sa totoo lang, ako ang CEO ng Junlin Group. Ang buong building na ito ay pag-aari ko. Ang totoo, ako ang presidente ng Junlin Group. Lahat ng mga gusali rito ay akin. Alam ko na. Tiyak na nanalo ka sa loto. Sa totoo lang, walang pinagkaiba ang sistema sa panalo sa loto.
Bakit? Landlord Su, si Lioro yan at ang anak ng mga Shu, ay magrerenta ng bahay sa isa sa iyong mga gusali. Gusto ko lang humingi ng pahintulot sa inyo. Sa aling distrito? Sa distritong Dongho. Yung subdivision sa tapat ko lang. Magkano na ba ang upa doon ngayon kada buwan? Ayon sa presyo ng merkado, 10,000 bawat buwan. Tungkol naman sa upa na ito, paano ko sisingilin sa kanya? Lahat ng uri ng unit, itaas ang buwan ng upa. Naiintindihan ko po. Ang ganda talaga ng lugar na ito. Malapit lang ito sa Junlin Group, kaya maginhawa ang pagpasok sa trabaho balang araw. Tapos ka na ba sa tawag mo? Nandyan na, nandyan na. Lakas ng loob nilang apihin si Suye na may-ari ng bahay. Tingnan nyo kung paano ko kayo pagkakakitaan ng gusto. Ano? 20,000 bawat buwan. Bakit hindi mo na lang ako pagnakawan? Nasa sentro tayo ng lungsod. Bawat pulgada ay ginto ang halaga. Ang 20,000 bawat buwan ay mura na talaga. Imposible. Dati lang tumira dito ang kaibigan ko. Kung 20,000 iyon bawat buwan, siguradong hindi niya iyon kakayanin. Tama siya. Hindi mo ba siya tinanong noon kung magkano ang binabayaran niya buwan-buwan? Ang upa noong panahong iyon, siya lang ang mag-isang nagbabayad. Paano ko malalaman kung magkano iyon? Eh di tanungin mo siya. Sige, tatanungin ko, kung pwedeng mapamura, dapat bigyan mo kami ng discount. Babe, tawagan mo na ngayon ang asong sunod sa year na yun. Siguradong sasagutin niya agad yan. Sige. Ang tinatawagan ninyong numero ay nakablock na. Anong nangyari? Siya. Nagawa niya talaga akong i-block. Sus. Tingnan mo. May bago na kaya kinalimutan na ang dati. Si Suye ay isa lang delivery rider. Kung nakatira siya dito, bakit hindi ko kakayanin? Magbigay ka na lang ng tapat na presyo. Ganito na lang. Pinakamababa na ang 15,000 bawat buwan. Total, nasa gitna tayo ng lungsod. Maraming mga bigating empleyado ang nag-aabang at nagbabantay dito. Sige. 15,000 kung 15,000. Kapag nakapasok na ako sa Junlin Group, barya na lang sa akin ang halagang ito. Ngayon naman, tatawagan ko ang may-ari para pumirma ng kontrata. Sandali lang po. Kailangan pa talagang ang may-ari ang pumirma ng personal. Lahat ng marangyang subdivision dito sa sentro ay pag-aari ng iisang tao lang. Kaya lahat ng kontrata ay kailangan niyang tatapan ng personal. Iisang tao lang. Ano? Ang ibig mong sabihin, ang lahat ng bahay sa subdivisyong ito ay pag-aari niya lang lahat. Opo. Gaano kaya siya kay Aman? Darating na ang may-ari, sandali lang. Ihahanda ko na ang kontrata. Suye, anong ginagawa mo rito? Bakit ang dami mong dalang susi? Dapat ay nasabi na sa inyo ni Xiaozang. Nandito ako para pumirma ng kontrata. Dahil ako ang may-ari ng lugar na ito. Ikaw ang landlord dito. Para sa akin. Peke ang pagiging landlord mo. Pumunta ka lang sa subdivision na ito para mag-apply bilang security guard, di ba? Hindi ko akalain na dahil lang sa nakipaghiwalay ako sa iyo, eh magkakaganito ka na. Naging sobrang sinungaling mo na. Nakakaawa ka. Hi. Disappointed talaga ako sa iyo. Pero dahil dito, napatunayan ko na tama lang na hiniwalayan kita. Huwag mong masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. At ako naman. Hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Ikaw. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Gusto mo bang masampal kita? Ang ingay. Ikaw. Suye. Ikaw. Bakit para ka ng siga sa kalsada ngayon? Dahas lang ang alam mong pantapos sa problema. Pati na rin ang pera. Sus. Isang hamak na guard lang naman. Nagdala ka lang ng isang kumpol ng susi. Akala mo kung sino ka na. Huwag kang magpanggap. Maghanda ka ng masisante. Ikaw na nagpapanggap na landlord. Suye. Mababa lang ang pinag-aralan mo. Sa wakas ay nakahanap ka na ng isa. Trabahong makakabuhay sa iyo. Pinapayuhan kita. Magbago ka na habang maaga pa. Hindi ko kailangang magbago. Talagang matigas ang ulo mo. Ayaw mong makinig. Ang lalaking ito, nagpapanggap siyang landlord. Heto po ang kontrata. Pakicheck po ninyo, sir. Ikaw ang landlord. Ikaw ang landlord. Bingi ka ba? Paano mangyayari yun?
Dapat ay nasabi na sa inyo ni Xiaozang ang presyo. 15,000 kada buwan. Upa, pumirma na lang kayo. Hindi maaari. Kahit 1,000 taon ka pang mag-deliver ng pagkain, hindi mo pa rin mabibili ang bahay rito. Alam ko na. Para lang magpasikat sa harap ko. Kumuha ka ba ng aktor para umarte? Sabi ko na nga ba? Iyon na nga. Saka sa iyo raw ang buong building na ito. Humarap ka nga sa salamin. May itsura ka bang mayaman? Tingnan mo ito. Kung saan-saan lang kumuha ng titulo ng lupa. Para lokohin ako. Sus. Ibuklat mo. Ito. Ang nakasulat dito. Kay Suye nga talaga ito. Babe. Tunay na titulo ng lupa ito. Mayroon itong official dry seal. Huwag kang pauto sa kanya. Talagang may dry seal nga. Kung sakaling hindi kayo masaya sa bahay na iyon, marami pa ako rito. Paano itong nangyari? Kung pumayag ka lang sana noon, ang mga bahay na ito ay dapat sa iyo na ngayon. Kahit ang pamilya Shu namin, hindi kayang bilhin ang lugar na ito. Ang mabahong delivery rider na ito, saan siya kumuha ng ganoon kalaking pera? Wala ka nang pakialam doon. Kayong dalawa, uupahan niyo pa ba ang bahay? Ang oras ng aming landlord ay masyadong mahalaga. Sige. Dahil sa iyo naman pala ang bahay, ibigay mo na sa akin ng 3,000. Ang upa kada buwan. 3,000. Sa isang salita ko lang, hindi makakatanggi si Suye. Eksakto, para makatipid din ako. Kung walang pera, huwag nang umupa. Kung wala kang pera, doon ka sa looban tumira. Ikaw. Todo daldal ka na papasok ka sa Junlin Group. Bakit pati ang upa? Sa bahay ko ay hindi mo kaya. Sinong nagsabing hindi ako uupa? Ilabas ang kontrata. Pirma kung pirma. ₱15,000 ang upa kada buwan. Ibabayad ko muna sa iyo ang unang buwan. Hindi ako tumatanggap ng buwanang bayad. Dapat ay bayad na ang buong taon. Sa kontratang ito, nakasulat din iyon. Ano? Hindi ako tumatanggap ng monthly. Dapat ay annual payment. Sa kontratang ito, malinaw na malinaw ang pagkakasulat. Ano? Kung 15,000 kada buwan, 180,000 yan sa isang taon. Dagdag pa ang deposit. 200,000 lahat. Card ba? O cash? Kakagraduate ko pa lang na estudyante. Saan naman ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Hindi ba't mayroon kang mayamang boyfriend? Ang dakilang tagapagmana ng pamilya Shu. Hindi ba niya kayang maglabas ng ganitong kaliit na halaga? Ako. Aben. Bayaran mo na muna ito para sa akin. Kapag nakapasok na ako sa Junlin Group, babawi talaga ako sa iyo. Magbabayad. Sige, magbabayad ako. Mag-enjoy sana kayo sa pagtira. Kailangan kong malaman kung sino ba talaga siya. Baka nagsisisi na si ate. Halo, ate. Halo, Jingran, bakit? Tungkol sa bahay ni Suye sa sentro ng lungsod. Alam mo ba iyon? Oo, alam ko. Alam mo. Saan galing ang pera niya para doon? Parang nanalo yata siya sa loto. Loterya. Loterya. Jingran, nandito na ako. Mag-ayos ka na dali. Dadalhin kita sa Shengshi Junlin Hotel para kumain. Ate, nandito na ang asawa ko. Ibababa ko na muna to. Oh.
Nandito na siya. Ano ang balita sa nalaman mo? Sabi ni Qingran, nanalo raw si Suye sa loterya. Akala ko naman talaga ang basura na yun. May ibubuga na sa buhay. Hindi ko akalain. Sinwerte lang pala ang Makong. Ang unang ginawa matapos manalo, bumili agad ng bahay. Sa halip na i-invest para sa hinaharap. Tipikal na utak ng biglang yaman. Sa tingin ko, ang pera niya mauubos din agad sa paglulustay. Sige na. Huwag na nating pag-usapan ang basurang yun. Ngayong gabi, nagpa-reserve na ako ng table sa Shengxi Junlin Hotel. Tayo. Mag-celebrate tayo sa pagpasok mo sa Junlin Group. Dapat tayong magsaya ng gusto. Shengxi Junlin. Hindi ba yun ang luxury hotel? Nasa ilalim ng Junlin Group. Para sa iyo. Sulit yun. Pansinin ang pagdating ni Eric at ng kanyang asawa. Kuya Suye, baka pwedeng bumili na lang tayo ng lulutuin sa bahay. Mukhang napakamahal dito. Unang araw natin bilang mag-asawa ngayon. Kailangang kumain ng masarap. Dapat lang to. Pero, nabalitaan ko rito, kahit isang basong Coke, 50 na agad. Ano pa kaya ang iba? 500, 5,000, o kahit 5 milyon pa. Walang problema sa akin yan. Hindi nga nagkamali, hotel talaga to ng Junlin Group. Iba talaga ang dating. Kung gusto mong kumain dito, hindi lang kailangan ng reservation. Kailangan pa ng proof of assets. Ang mga nakakakain dito, ay mga alta lang talaga. Ang mesa na yun ay iyon. Eksklusibong upuan para sa Black Gold VIP. Kahit ang pamilya Shu namin. Walang karapatang maupo at kumain dyan. Sayang naman. Anong sayang? Sayang ang kapatid kong si Qingran. Nabulag siya. At nagpumilit na magpakasal kay Suye. Sa lalaking yung walang narating sa buhay. Ang ganitong karang yan. Hindi niya mararanasan habang buhay. Dahil kay Suye. Habang buhay na lang siya. Sa mga tabi-tabing karinderya kakain. Suye. Qingran. Qingran. Ate, nandito ka rin pala. Qingran, hindi mo lugar ang pumunta rito. Umalis na kayo agad. Bakit? Bakit hindi kami pwedeng pumunta rito? Dahil palalayasin lang kayo. Hoy, bata. Ang mga taong kumakain dito, kung hindi galing sa tanyag na pamilya, ay mga bilyonaryo. Huwag mong isipin na porke sinuwerte ka lang ng konti, ay ka-level mo na kami. Ka-level. Deserve mo ba? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba upuan yan para sa mga Black Gold member? Qingran, huwag kang makisali sa kalokohan ng taong yan. Tumayo na kayo riyan bilis. Ate, asawa ko siya. Hindi siya basura, at hindi rin ako nanggugulo. Pumasok na nga kayo ng palihim sa restaurant, tapos ngayon, nakaupo pa kayo, sa exclusive seat para sa mga bigating tao. Hindi ba talaga kayo natatakot na, ihagis kayo palabas? Nariyan na ang supervisor. Halika rito, babe. Maupo muna tayo. Baka magalit ang supervisor mamaya, at madamay pa tayo. Sa bagay. Ang supervisor ng Shengxi Junlin Hotel na ito, ay isang middle level na opisyal. Kahit ang pamilya Shu namin ay hindi siya pwedeng mabangga. Ano pa kaya? Ang nakakaawang taong ito. Ang kawawa kong kapatid, mapapahiya lang siya. President Su, maligayang pagdating po. Anong sabi niya? President Su, maligayang pagdating po. Anong sabi niya? Hindi ko rin masyadong maintindihan. Ngayon lang ako nakapunta rito. Isa itong French restaurant. Ang mga waiter at ang menu ay puro French. Anong forma yan? Bata, huwag kang umasta na parang regular customer ka rito. Waiter. Ano? Bakit puro French ang nakasulat? Hindi mo ba maintindihan? Ruyan. Ladies first.
Ano po ang order ninyo? Wala akong alam sa French. Hayaan na nga. O-order na lang ako ng kahit ano. Gusto ko nito, number 18. At isa pang number 21. Saka number 18 ulit. Iyan na muna sa ngayon. Bakit ka tumatawa? Pinagtatawanan kita dahil nagmamarunong ka. Anong pinagsasabi mo? Ang in-order mo lang naman ay nagkakahalaga ng 30,000 piso para lang sa 3 kanta. Paano mo nalaman? Dahil naiintindihan ko ang nakasulat. Isang hamak na delivery rider ka lang. Marunong ka pang mag-French. Bakit? Masama ba? Totoo ang sinasabi niya. Ano? Gumastos ako ng 30,000 para lang sa ilang kanta. Gumastos ako ng 30,000 para lang sa ilang kanta. Kuya Suye, marunong ka palang mag-French. Wow! Ang galing mo naman. Anong magaling? Suntok sa buwan lang yan. Sinuwerte lang ang bulag na pusa na makahuli ng daga. Hindi nakakatakot ang pagiging mahirap. Ang masama pa rito, wala ka nang alam, nagmamarunong ka pa. Ching Ran. Pinapayuhan kita, hiwalayan mo na ng maaga ang taong yan. Nagmamarunong lang siya. Hindi man lang niya alam kung sino talaga ang bida. Kung sino ba talaga ang nag-order ng 3 kantang yun. Graduate ako sa isang sikat na universidad. Pero hindi ko man lang maintindihan yan. Paano pa kaya ang isang tulad mo? Sir Suye, gusto niyo po bang palayasin ko na sila? Nakikita mo ba yun? Pinapaalis ka na nila. Ito ang payo ko sa iyo. Isama mo na agad ang kapatid mo paalis, para hindi ka na mapahiya ng gusto. Para sa appetizer, French escargot. Para naman sa sabaw, kahit alin na lang sa mushroom soup o bolognese. Para sa main course, roasted lobster, kahit anong dessert na lang. Saka isa pa, espesyal na araw ito para sa amin ng asawa ko. Pakiayos ang paghahanda. Siguradong hindi po namin kayo bibigwin. Wow, napakahusay niyo pong mag-French, sir. Ilang taon akong nag-aral sa France, pero hindi kasing perfect ng accent niyo ang accent ko. Kuya Suye, marunong ka rin pala mag-French. Oo. Siya ba? Talaga ang Suye na nakilala ko. Nagkataon lang na may nalaman siyang ilang salita. Nauto na agad niya ang manager na yan. Swerte mo lang talaga, bata. Suye. Aaminin ko, nagulat ako sa iyo ngayong araw. Pero, ang perang galing sa swerte. Kung lulustayin mo lang ng ganyan, darating ang araw na mauubos din yan at wala kang mapapala. Ate, napakagaling na niya. Ilang taon na ang lumipas, pero kailanman ay hindi mo siya tinignan ng maayos. Ching Ran. Kung sa panlabas lang ang titingnan mo sa kanya, magsisisi ka rin sa huli. Hindi niya kailangang magsisi, at hindi siya magsisisi. Suye. Kahit manalo ka pa sa loto, isa ka lang nourish na biglang yaman. Kumpara sa akin, na malapit nang pumasok sa Junlin Group, magkaiba talaga ang level nating dalawa. Dahil lang ba mag-i-intern ka sa Junlin Group, ay magiging ganyan ka na kayabang. Ang Junlin Group ay isa sa pinakasikat na kumpanya sa buong mundo. Maraming mga henyo ang nagkakandara pa para lang makapasok doon. At naniniwala ako na sa kakayahan ko. Ang kinabukasan ko ay walang limitasyon. Babe, huwag mo nang pansinin ang taong yan. Tayo. Hindi natin sila kalable. Hindi nila maiintindihan ang mundo natin. Sige. Edi hangad ko ang tagumpay mo sa Junlin. Sana maging maayos ang lahat. Sa orientation para sa mga bagong empleyado ngayong araw, congrats sa iyo, na malapit nang maging bahagi ng Junlin Group. Dapat ka ring magpasalamat sa rekomendasyon ng pamilya Shu.
wonder how I do without your plan to make me blue. With some other guy that you knew before. And you threw all the skies, you know I love you more. Junlin Group. Kuya Suye, bakit mo ako dinala rito? Malalaman mo rin mamaya. Ngayon dapat ang induction ceremony ni ate. Ang galing naman. Bakit? Naiinggit ka ba? Siyempre naman. Ang Junlin Group ay isang dambuhalang kumpanya. Ang makatrabaho sa Junlin ay pangarap ng maraming tao. Ikaw ba? Kahit sa panaginip, gusto ko rin. Kung gayon, patatrabahuhin kita sa Junlin Group. Makatatrabaho sa Junlin Group, Kuya Suye. Anong ibig mong sabihin? Ito ang recommendation letter mula sa Junlin Group. Kuya Suye, bakit mo binibigay ito sa akin? Siyempre, para makapasok ka sa Junlin Group. Totoo ba iyan o biro lang? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako. Sobra ang tiwala ko sa iyo. Handa akong itaya ang buhay ko para sa iyo. Kaya ngayon, sumama ka sa akin, at pumasok tayo sa loob ng Junlin Group. Iba talaga ang Junlin Group. Pati ba naman mga paa ng mesa sa lobby ay ginto? Kapag nakapasok ka na sa Junlin, magkakaroon ka rin ng sariling office desk na may ginto. Talaga. Hello, Presidente Su. May pagpupulong po na kailangan ninyong dinaluhan. Sige. May aasikasuhin lang muna ako saglit. Hintayin mo ako. Sige po. Ate, anong ginagawa mo rito? Pinapanta ako rito ni Kuya Suye. Kasama siya. Junlin Group ito. Hindi ito lugar para sa mga pakalat-kalat na gaya ninyo. May tanong ko lang, anong oras darating si Presidente So? Huwag kayong mainip, paparating na si Presidente So. Salamat sa paghihintay, mga ginoo at ginang. Anong ginagawa mo kasama siya rito sa Junlin Group? Induction ceremony ito ng Junlin Group. Hindi ito palaruan para pasukin ninyo basta-basta. Hindi ba ito ang recommendation letter ng Junlin Group? Ang mga matataas na opisyal lang ng kumpanya ang may kakayahang gumamit ng recommendation letter na ito. Ibig sabihin, napakagaling niyan. Saan mo nakuha ang recommendation letter na iyan? Wala akong nabalitaan na sumali ka rito o nag-apply para sa interview sa Junlin Group. Ibinigay ito sa akin ni Kuya Suye. Siguradong peke iyan. Si Suye na isang hamak na delivery driver lang. Paano siya makakakuha ng recommendation letter mula sa Junlin Group? Ching Ran. Naloko ka na naman niya ng gusto. Kung gagamitin mo ang peking imbitasyong iyan para umikot-ikot dito, siguradong mapapahamak ka ng malaki. Hindi. Totoo ito. Aking mahal na kapatid, huwag kang magpakatanga. Isa lang siyang delivery driver. Kahit pa sinuwerte siya ng kaunti. At nagkaroon ng barya-barya, hindi niya kailanman makukuha ang imbitasyong iyan. Sabi ni Kuya Suye, totoo raw ito. Naniniwala ako sa kanya, kung ibebenta ka man ni Suye. Ching Ran, wala ka na talagang pag-asa. May naglakas loob pa talagang magdala ng peking recommendation letter dito, para lang makasali sa induction ceremony. Junlin Group ito. Kapag nakita ka ng mga matataas na opisyal dito, siguradong kawawa ang batang babaeng ito. Mukhang magkakilala pa yata sila. Magandang araw at maligayang pagdating sa Junlin Group. Darating na ang ating presidente maya-maya lamang, para simulan ng induction ceremony. Umuwi ka na agad. Importanteng araw ko ito ngayon. Huwag mo akong ipahiya rito. Ate, ayos lang kung sabihin mong ikinahihiya mo ako. Pero huwag mong pagbibintangan si Suye. Ang bait ni Suye. Anong pinagsasabi mong pinagbibintangan? Hindi siya basura. Kailanman ay hindi siya naging ganoon. Ching Ran. Ikaw ang nalilito rito.
Sa loob ng maraming taon, sapat na ang lahat ng ginawa niya para sa iyo. Pero kahit kailan ay hindi mo siya pinagkatiwalaan. Kahit minsan lang. Hindi ka naniwala sa kanya. Pero ako, naniniwala ako. Bakit ka nagkaganyan? Pareho na kayong wala ng pag-asa. Umalis na kayo rito. Junlin Group ito. Baka mahuli pa kayo rito sa bandang huli. Huwag mong idamay ang ate mo. Mukhang wala ka sa sarili mo ngayon. Umuwi ka na at magpahinga. Security, halika kayo rito. Ilabas niyo siya. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Subukan niyo lang. Ayan na pala ang pasimuno. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo niloko ang kapatid ko gamit ang peking invitation letter na iyon? Kailan ako gumawa ng peke? Matigas pa rin ang ulo mo, ha? Junlin Group ito. Kapag nahuli ka rito, mababali ang mga binti mo. Ang recommendation letter na ito, tanging ang mga matataas na opisyal lang ng Junlin Group ang may hawak niyan. At sa kalagayan mong iyan, hindi ka makalalapit sa ganoong klaseng mga tao. Ganyan ka pa rin talaga, mahilig. Gumawa ng sariling kwento, puro ilusyon. Isang hamak na delivery rider, makakakilala ng boss ng Junlin Group, isang malaking kalokohan. Hoy, bata, ialis mo na rito ang asawa mo. At lumayas kayo sa harap ko. May gana ka pang saktan ako, Suye. Hindi ito ang lugar para magwala ka. Lugar ko ito. Bakit hindi ako pwedeng magwala rito? Napakayabang mo. Alam mo ba kung nasaan ka? Akala mo ba ay kung saan-saan ka lang pwedeng mag-iskandalo? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Sinasabi ko sa iyo, lugar ko ito. Napakalakas ng loob ng lalaking ito, ha? Naglakas loob pang gumawa ng gulo sa loob ng Junlin Group. Kapag nagalit ang mga nasa itaas, siguradong katapusan na ng batang ito ngayon. Ang tito ko ang branch manager dito. Kapag dumating na siya rito, sana ay ganyan ka pa rin kayabang. Hihintayin ko iyan anumang oras. Ngayong araw, darating ang CEO ng Junlin Group. Ano bang ginagawa ninyo? Bakit hinayaan ninyong maging ganito kagulo rito? Tito, kailangang pumanig kayo sa akin. Ano? Ang taong ito, may dala siyang peking recommendation letter, at huli ko siya. Ngayon naman ay, nanggugulo siya rito. Hindi ganoon ang nangyari. Ang lakas ng loob mo. Pati invitation letter ng Junlin Group, nagawa mong pek-ain. Hindi mo man lang tiningnan ng maigi, at nagsisinungaling ka na agad ng harap-harapan. Isang branch manager ng Junlin Group. Pero ganito lang ang uri mo. Bakit ang presensya ng taong ito ay nakakatakot? Guni-guni ko lang ba ito? Bawat recommendation letter ay may gintong selyo. Kung tunay o peke ang dala mo. Sa isang tingin ko lang ay malalaman ko na. Ang peke ay hindi kailanman magiging totoo. Di ba, Tito? Paano itong nangyari? Anong problema, Tito? Ang invitation letter na ito ay totoo. Paano naging posible yun? Suye. Paano ka nakakuha ng recommendation letter mula sa Junlin Group? Wala kang pakialam doon. Kamakailan. Wala naman akong narinig na ang mga nakataas sa kumpanya ay maglalabas ng mga invitation letter. Kung gayon. Bata. Kung hindi ko tiningnan ng maigi, muntik mo na akong maloko. Anong ibig ninyong sabihin? Ang mga detalye ng selyong ito ay iba sa ginagamit ng mga matataas na opisyal. Kahit napakaliit ng pagkakaiba, hindi mo malulusutan ang mapanuri kong mata. Kaya pala, peke pa rin ang lahat ng ito. Suye. Hindi ko akalaing magagawa mo ang ganitong kaiyahiyang bagay. Tingnan mo ang kapatid mo. Naloko ng husto ng isang lalaking walang kwenta. Ngayon alam mo na kung anong klaseng basura ang pinakasalan mo. Ang selyong nakatatak dito ay talagang hindi galing sa mga opisyal ng branch. Nakakatawa. Inamin mo ring peke ito. Ngunit ang invitation letter na ito ay tunay at lihay timo. Mali na nga ang mga detalye. Matigas pa rin ang ulo mo. Ang selyo rito ay personal na nilagdaan ng CEO ng Junlin Group. Ikaw na isang hamak na branch manager lang ay walang karapatang makita ito sa pang-araw-araw. Kaya normal lang na hindi mo ito makilala. Nakakatawa. Sinong sinasabi mong walang karapatan? Ikaw. Ang lakas ng loob ng batang ito na pagsalitaan ng ganyan si Manager Shu. Baka hindi niya alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang branch manager ng Junlin Group. Bata.
Ang CEO ng Junlin ay nasa pinakamataas na antas. Sinasabi mo bang kahit ang tito ko ay walang karapatan? Ibig sabihin ba nito, ay kwalipikado ka na? Hindi ko kailangan ng kwalipikasyong iyan. Ang lakas ng loob mong palsipikahin ang imbitasyon ng Junlin Group. Humanda ka ng mabulok sa kulungan habang buhay. Ang hindi nakikinig sa payo, ay laging nasasaktan sa huli. Matagal ko nang sinabi sa iyo, huwag kang magpapakasal sa basura na gaya nito. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Nagawa mo pang manlaban. Pumunta ka sa finance para sa compensation mo. Bibigyan kita ng 3 beses na sahod. Umuwi ka na at magpahinga. Wala kang karapatang dakpin ako. Akala mo naman kung sino ka. Ang lakas ng loob mong manggulo sa teritoryo ng Junlin Group. Gusto mo bang malaman? Ako ang may-ari ng Junlin Group. Nakakatawa. Pati ang upuan ng CEO ay pananggalasan mong upuan. Bumaba ka na riyan. Huwag mong paghintayin si President Su. Baliw na siya. Talagang nawala na siya sa sarili. Una, namalsipika ka ng imbitasyon. Ngayon naman ay nagpapanggap ka pang CEO ng Junlin Group, Su Ye. Talagang pinapabilib mo ako sa kakapalan ng mukha mo. Ang upuan ng CEO, pananggalasan mong upuan. Tignan mo muna ang sarili mo kung bagay ka ba riyan. Ako ang may-ari ng lugar na ito. Anong hindi bagay sa akin? Mukhang hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka napapahamak. Chingran, ngayon ay alam mo na kung anong klaseng tao siya. Isa siyang walang hiyang nilalang. Kung naniniwala ka sa akin, manatili ka sa tabi ko. Maniniwala sa iyo. Tanga lang ang maniniwala sa iyo. Su Ye. Akala mo ba ay sasama ang kapatid ko sa iyo para mapahiya lang sa harap ng lahat? Ang taong ito, parang hindi pa sapat na siya lang. Ang mapapahiya, gusto pa niyang mandamay ng iba. Chingran, nababaliw ka na ba? Naniniwala ka ba talagang siya ang CEO ng Junlin Group? Naniniwala ako. Mabuti. Kung gayon, sa araw na ito, pamumunuan natin ang mundo. Ikaw, pamumunuan ang mundo, ang kapal mo. Mamaya pagdating ng tunay na CEO, siguradong luluwag ka sa takot. Chingran, hindi ka pa ba tapos sa kalokohang ito? Kung tapos ka na, bumaba ka na agad dyan. Hindi ka pa ba sapat na nakakahiya sa pamilya Liu? Nakatayo ako sa tabi ng asawa ko. Hindi ko ikinahihiya iyon. Kahit wala siyang kahit na ano. Mananatili ako sa tabi niya. Talagang wala ka na sa katwiran. Liu Ruyan. Ikaw ang laging walang katwiran. Ikaw. Ikaw. Ako pa ang walang katwiran. Bakit? Nagagawa mo pa akong baligtarin ngayon. Wala kang konsensyang inaksaya ang 4 na taon ng kabataan ko. Hindi ba't ikaw ang walang katwiran? Ginamit mo ang pera ko para makatapos ng kolehiyo. Pero kahit isang salamat, wala akong narinig. Ito ang tinatawag na nararapat lang. Puro ka lang palusot. Sabi ko naman sa'yo, babayaran kita. Kapag nakapasok na ako sa Junlin Group, tiyak na ibabalik ko ang lahat sa iyo. Magtatrabaho sa Junlin Group. Wala akong balak na bigyan ka ng pagkakataong iyan. Kung may pagkakataon o wala, hindi ikaw ang magdidikta niyan. Si Ruyan ay itinataguyod ng aming pamilyang Shu. Buong lakas namin siyang inirerekomenda sa Junlin Group. Tiyak na pasok siya ng walang duda. Ang lakas ng loob mo. Akala mo ba talaga ikaw ang presidente ng Junlin? Kapag dumating na ang totoong presidente, kakainin mo ang lahat ng sinabi mo. Ano? Kanina pa narito ang presidente, sa bulwagang ito. Hanggal. Pinapayuhan ka na nga ng maayos dito, kaya lumayas ka na riyan sa upuan. Kapag nakita ka ng presidente, ang galit ng nakatataas, siguradong hindi mo makakayanan iyon. Kapag nagalit ang presidente, baka madamay kaming lahat na narito. Pagdating ng oras, kapag ibinunto ng presidente ang galit sa amin, dahil iyon sa kahangalan mo. Bumaba ka na riyan sa upuan ng presidente. Bumaba ka na, alis. Bumaba ka na. Umalis ka riyan. Kung hindi ka kumbinsido, lumapit ka rito sa harapan ko. Ikaw. Total naman ay narito na ang presidente ng Junlin. Maupo ka na lang muna ng tahimik dyan. Naglalaro ka ng apoy, mapapasok ka lang. Mga Ginoo at ginang, paumanhin kung pinaghintay ko kayo ng matagal. Nako.
Secretary Shen, nandito na po pala kayo. Ibig sabihin, ang kagalang-galang na presidente ay malapit na rin. Talaga ba? Nandito na si Secretary Shen. Darating na ang presidente anumang oras. Tapos ka na ngayon. Nandito na ang presidente. Bakit ang iingay ninyo? Anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin ay, nandito na talaga ang presidente? Nasaan na siya ngayon? Ang presidente. Hindi ba't nakaupo na siya sa mismong upuan ng presidente? Ano? Ano kamo? Siya ba? Siya. Siya ang presidente ng Junlin Group. Secretary Shen, masyadong sobra naman na ang biro ninyo. Paano siya magiging presidente? Isang hamak na delivery rider. Paano magiging presidente ng Junlin? Secretary Shen, huwag niyo naman kaming pagtripan. Ni hindi nga iyan nakatapos ng kolehiyo. Napakataas na tao ng presidente ng Junlin. Kahit na magbiro pa si Secretary Shen. At sabihin ikaw ang presidente. Sa lahat ng narito, walang maniniwala sa isang tulad mong hampas lupa. Hindi nakatungtong ng kolehiyo pero nagpapanggap na presidente. Sigurado akong mabait lang si Secretary Shen. Kaya binigyan lang niya ng paraan ang handle na ito para hindi mapahiya. Ayos lang iyon. Anong? Dahil hindi ako nakatapos, hindi na ba ako pwedeng maging CEO? Kung hindi ka nakapagtapos sa tanyag na paaralan gaya ko, ibig sabihin, wala kang sapat na pananaw at kakayahan para maging CEO. Kahit pa manalo ka sa loto, hindi mo pa rin may aalis ang pagiging dukha mo. HMPH, CEO pa raw. Napakalaking biro nito. Panay ang pagmamalaki mo sa paaralan mo. Pero sa dami ng taon na nag-aral ka, parang hindi naman lumawak ang pananaw mo. Nakalimutan mo na yata ang simpleng kagandahang asal. Tinalikuran ko ang pag-aaral ko, para lang pag-aralin ka. Tapos ngayon, hahamakin mo lang ako. Kawalan iyan ng utang na loob. Sinabi ko naman na babayaran kita. Nakikipagrelasyon ka sa akin, pero pumatol ka sa iba para lang sa pera at katanyagan. Iyan ang kawalan ng tapat. Huwag kang magmalinis, ikaw ang kabit dito. Ang kapal ng mukha mong tanggapin ang tulong ng iba, tapos itatatuwa mo ang mga sakripisyo nila. Ito ay pagiging walang hiya. Tigil-tigilan mo nga ako. Ang isang taong walang utang na loob at taksil, isang taong walang hiya, ay may lakas pa ng loob na tumayo rito sa bulwagang ito, at magpanggap na isa siyang edukadong tao. Ikaw. 对呀，真是无耻！真是没品又没品，原来是这还有你种，这个呆无耻，真不要脸！不要脸闲败类吗？这不是？ Suye, ginusto mo ang lahat ng iyon. Walang pumilit sa iyo. Aba, ginusto, pala ha. TSK. Ruyan. Huwag kang magpaapekto sa sinasabi ng taong ito. Suye. Akala mo ba talaga ay, ikaw ang CEO ng Junlin Group, para pangaralan ako? Hindi ka karapat-dapat. Uncle, sumasabay si Secretary Shen sa kalokohan ng taong ito, pero hindi ka dapat magpadala. Ang ibig mo bang sabihin ay, kapag ngayon, ay pinalayas mo siya, pagdating ng CEO, magiging malaking puntos ito sa iyo. Ngunit, ito na. Ang magandang pagkakataon para magpalakas sa CEO. Sa oras na iyon, ang posisyon ng sekretarya, ay mapupunta sa iyo. Mga tauhan. Ang taong ito ay nagpapanggap na CEO ng Junlin Group. Ang lakas ng loob niya, kalad ka rin siya palabas. Ano pang tinitungangan nyo? Kilos. Liu Ruyan, intern ng Junlin Group. Numero, 20223005222, taga-Suri, Shujin. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan, at nilabag ang sistema ng pagkuha ng empleyado ng Junlin Group. Ikaw, ay sibak na sa trabaho. Sino ka sa akala mo? Sino ka ba talaga para magdesisyon? Nagpadala lang ng text message, natanggal na agad ako. Suye. Suye, masyado mo nang sineseryoso ang pagpapanggap na CEO.
Uncle, anong nangyari sa inyo? Totoo nga, galing mismo sa CEO ang text message na ito. Ano? Naniniwala ka na ba ngayon? Ito. Ito. Ikaw. Ikaw ba talaga ang CEO ng Junlin Group? Ikaw. Ikaw ba talaga ang CEO ng Junlin Group? Bingi ka ba o sadyang bulag? Tapos na ako. Dahil lang sa isang babae. Mukhang malaking gulo ang pinasok ko ngayon. Sir Su, patawarin niyo ako, hindi ko nakilala ang isang taong katulad ninyo. Nagsusumamo ako sa inyo. Huwag niyo po sanang mamasamain ang nagawa ko. Sir Su, aalis muna ako para hayaan kayong ayusin ang usaping pamilya. Hindi maaari, imposible ito. Kitang-kita ko sa sarili kong mga mata. 4 na taon kang nagtrabaho bilang delivery rider. Ang pagtingin mong mapagmataas, hindi nakatulong para makita mo ang tunay kong pagkatao. Ako. Sir Su, bago ang lahat, siya ang unang tumukso sa akin. Anong sinabi mo? Tumahimik ka. Gusto mo bang idamay ang buong pamilya Shu sa kapahamakan? Naglakas loob kang saktan ako. Sir Su. Sir Su. Makikipaghiwalay na ako sa kanya ngayon din. Ibinabalik ko na siya sa inyo. Ikaw. Hindi kaya magbabago ang isip niya para kay ate? Sa tingin mo ba, magkakagusto pa ako sa isang basura? Ikaw. Ikaw. Naglakas loob kang tawagin akong basura. Bakit? Hindi ba totoo? Opo. Tama po ang lahat ng sinasabi ninyo, Sir Reyes. Sige po. Reyes na po kami agad. HMP. Pagbati sa host, tapos na ang huling misyon. Naputol na ang masamang ugnayan. Ang gantimpala mula sa system ay ipinadala na, mangyaring kumpirmahin sa panel. May gantimpala pa pala. Sir Su, kailangan ko rin bang tanggalin sa trabaho si Liu Ruyan? Huwag na. Ipadala mo siya sa departamento ng paglilinis. Naintindihan ko po. Ipaalam mo sa kanya na ang ipinagmamalaki niyang dangal sa mundong ito ay walang anumang halaga. Nga pala, Sir Su, pagkalipas ng 1 buwan, magkakaroon ng recruitment fair sa Southern Finance University. Kailangan po ang inyong personal na pagdalo. Darating ako sa tamang oras. HMM. Dahil sa iyo, natanggal sa trabaho ang uncle ko. Paano ko malalaman na si Suye pala ay ang mismong CEO ng Junlin Group? Hindi ba sinabi mo sa akin na isa lamang siyang hamak na delivery rider? Uncle. Nalinlang tayong lahat. Ang CEO ng Junlin Group ay hindi Suye ang pangalan. Ano? Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Ang tunay niyang pangalan ay Eric. Ito. Pakinggan mo. Parang pangalan ng dayuhan. Ang lakas ng loob mo, Suye. Talagang niloko mo ako. Kanina lang ay talagang napaikot tayo ng lalaking iyon. Pero, ang tito mo, totoo namang nasisanti siya, di ba? Ang tito ko ba? Sa mga ordinaryong araw, ginagamit niya ang posisyon niya para mangurakot ng pera. Sa tingin ko, matagal na siyang nabisto ng kumpanya. Kanina ay siguro, sinakyan lang ni Eric ang mga pagyayabang ni Suye. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon na sisantehin ang tito ko. Kaya pala ang tito mo lang ang sinisante niya. Hindi niya ako sinisante. Dahil wala siyang kapangyarihang gawin iyon. Anong ibig mong sabihin? Ang pamilya Shu namin ay kilalang pamilya dito sa Jiangcheng. Itong si Eric ay napakatalino, alam niya. Na nakipagsabuatan lang siya sa drama ni Suye, para ang sisi sa pagkakadawat ng mga tao ay mapunta lahat kay Suye. Pero ayos lang yan. Pagkalipas ng 1 buwan, magdaraos ang Junlin Group sa Southern Finance University ng isang campus recruitment, Southern Finance University. Hindi ba iyon ang paaralan ng kapatid ko? Sa oras na iyon, ang tunay na amo ng Junlin Group
ay tiyak na, magpapakita sa unang pagkakataon doon. Kapag nabunyag na ang mga kasinungalingan ni Suye, siguradong mawawalan ng tiwala si Qingran sa kanya. Kapag naghiwalay na sila, hindi ko na kailangang makita pa ang basurang iyon. Tara na. Ganoon pala ang nangyari. Ganoon pala iyon. Anong nangyari? Wala naman. Ano? Nakapili ka na ba kung saang departamento mo gustong pumasok? Dahil sa invitation letter na ito, kahit saang departamento ay pwede ka. Siya. Ginamit lang ba siya ni Eric ng Junlin Group? Ito ay para sa magkakaroon ng campus recruitment sa school namin. Sa pagkakataong iyon, gusto kong pumasok sa Junlin gamit ang sarili kong kakayahan. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang gawin iyan. Ayokong maging katulad ni ate. At ayoko ring maging pabigat sa iyo. Sige. Tungkol sa nangyari kanina, magpapanggap na lang ako na walang alam. Kailangan din niya ng dangal. Kuya Suye, uwi na tayo. Sige. Simula sa araw na ito, ang aking buhay ay papasok na sa isang bagong yugto. Ako si Liho Ruyan, isang intern sa Junlin Group. Nasaan ang pwesto ko? Doon sa dapo roon. Sa storage room. Nagbibiro ka ba? Diyan talaga ang pwesto mo. Nagtapos ako sa isang sikat na universidad. Sa opisina lang ako dapat nakaupo. Sa cleaning department, Liho Ruyan. Paano itong nangyari? Salamat. Sa susunod na linggo ang recruitment sa Nansheng University of Finance. Ito ang unang pagkakataon na magpapakita po kayo sa publiko. Kinakabahan ba kayo? Matagal ko nang hinihintay. Ang sandaling ito. Nga pala. Pakisiyasat ang tungkol sa Yanwang Group. Iyon po ba ang Yanwang Group na malapit ng mabangkarote dahil sa mga harang sa pagsasaliksik ng chip? Oo. Kailangan ko po bang makipag-ugnayan sa kanila, sa ngalan ng Junlin Group, kung gagamitin natin ang pangalan ng kumpanya ngayon? Magdududa sila. Iisipin nilang sinasamantala natin ang kanilang kahinaan. Kung ganoon, bilang sino po kayo lalakad? Bilang isang individual. Gagamitin mo ba ang pangalang Eric? Hindi. Panahon na para gamitin ang pangalang Suye. Dito ba nakatira ang CEO ng Yanwang Group na si Xia Jiangwoo? Dahil sa technical blockade mula sa ibang bansa, nahinto ang pananaliksik sa chip. Ang Yanwang Group ay nasa bingit ng pagkalugi. Nagkasakit si Xia Jiangwoo dahil sa labis na pag-aalala. Ang anak niyang si Xia Wanqing ang kailangang samalo sa krisis. Ang Red Along dala ko ay saktong-sakto para sa pagkakataong ito. Napakababa ng daloy ng dugo at barado ang mga ugat sa puso. Dulot ito ng labis na pag-aalala, naapektuhan na ang kanyang kalusugan, at bumalik pa ang dati niyang karamdaman. Kami po. Wala na po talaga kaming magagawa. Anong gagawin natin? Nona. Mula nang tumigil ang pananaliksik sa chip, hindi na nakabangon pa ang grupo. Ayos lang. Sabihin mo na ang totoo sa akin. Ngayong bumagsak na ang SEP. Nagkakagulo na ang mga shareholder. Gusto nilang lahat na bago pa man bumagsak ang kumpanya, makuha na ang pera at umalis. Wala akong pakialam sa ibang bagay. Sa ngayon, gusto ko lang gumaling ang ama ko. Tungkol kay Chin Feng, ang mahusay na doktor na ipinatawag ko. May balita na ba? Ano iyon? Pumayag naman ang kagalang-galang na Dr. Chin. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Anong kondisyon iyon? Siya. Gusto niyang samahan niyo siya sa kama ng isang gabi. Ano? Nona, nakikiusap po ako, pag-isipan niyo itong mabuti.
Pangalawang Pangulo Zhang, bakit kayo nandito? Xia Wanqing. Sa kalagayan ng ama mo, kahit ang mga Diyos ay mahihirapang iligtas siya, hindi na rin tatagal ang kumpanya. Gusto niyo ba na ibenta ko ang kumpanya sa mga taga-Amerika? Pirmahan mo na ito agad habang may halaga pa. Leyes kayong lahat. Bakit? Akala mo ba ay isa ka pa ring dakilang donya? Kung wala ang tatay mo, wala kang silbi. Pirma na agad. Bilisan mong pirmahan. Hindi ko pipirmahan ito. Huwag mong isipin na wala akong alam. Nakikipagsabuatan kayo sa mga taga-Amerika. Kaya nagkaganito ang kumpanya. Kumpol kayo ng mga traidor. Xia Wanqing. Huwag mong hintayang dumanas ka pa ng hirap bago ka sumunod. Ang manakit ng babae ay gawaing walang dangal. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, kaya kung iligtas si Xia Jianghuo. Anong sinabi mo? Ang mahalaga, kaya kung iligtas si Ginoong Xia. Sa lagay mong iyan, sa isang taong malapit na ngang mamatay, paano mo siya may iligtas? Maraming kilalang doktor ang sumuko na. Ikaw na isang bata lang, naglalakas loob pang magmayabang. Ang kakayahan ay wala sa edad. Tingnan nyo ang mga sarili nyo. Matanda na kayo. Pero ipinagpapalit nyo ang dangal para sa pera. Handang maging aso ng mga Amerika. Ikaw. Nagpapanggap ka lang. Siguradong isa ka lang. Salaring naghahanap lang ng mapagkakakitaan. Isang malaking biro lang ba ito? Xia Wanqing, dahil sa maling pagpili mo ng mga tao, ang kumpanya sa iyong kamay ay masasayang lamang. Pirmahan mo na agad, para magkaroon naman tayo ng kaunting respeto. Ibenta mo na ang kumpanya. Nagtanong ba kayo sa akin? Ama, gising na po kayo. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Iyon, iho. Hindi ko akalain na ang magliligtas sa akin ay isang napakabata at mahusay na lalaki. Siya ba ang sinasabi ng Katie wala na, dakilang doktor na si Chin Feng? Pumayag naman ang dakilang doktor na si Chin, pero may isang kondisyon siya. Anong kondisyon? Siya. Gusto niyang silihan ninyo ang gabi ng magkasama. Ano? Dahil nailigtas niya ang aking ama, wala akong magagawa kundi ito pa rin ang pangako. Paano nangyari iyon? Sabi ng mga doktor ay wala na siyang pag-asa. Nabalitaan ko, nabalak ninyong ibenta ang kumpanya, Ginoong Xia. Ang kumpanya natin ay matagal nang hindi umuusad. Ang teknolohiya natin ay huli na ng 3 henerasyon sa Amerika. Pinutol na ang supply ng mga hilaw na materyales. Tapos na ang kumpanya. Kung ibebenta natin sa Amerika ngayon, mababawi pa natin ang puhunan. Kung patatagilan pa, madadami lang ang lahat sa pagbagsak. Ang Yanhuang Group ay ang dugot pawis ko sa buong buhay ko. Ano naman ngayon? Gusto mo bang lahat ng tao sa kumpanya ay sumama sa iyong bumagsak? Kaya ko itong isalba. Ha. Isasaba mo. Sa anong paraan? Kung kaya kong isalba si Ginoong Xia, kaya ko ring isalba ang Yanhuang Group. Isasaba ang Yanhuang Group. Ano namang gagamitin mo? Siyempre, gagamit ako ng chip na mas higit kaysa sa chip ng Amerika. Iho, hanga ako sa galing mo sa medisina. Subalit, ilang dekada ng hawak ng Amerika ang monopolyo sa teknolohiya. Ang mga kagamitan nila ay mas abante kaysa sa atin. Mahirap silang habulin. Bata, bago ka magyabang ng ganyan, mag-search ka muna sa internet. Siniyasat ko na ang mga datos na iyan. Ang pinakamagandang chip sa merkado ngayon ay may AI computing power na hindi lalampas sa 144 petaflops. At ang basic hardware nito ay hindi bababa sa 4 nanometers. Alam nyo rin pala ang tungkol dito. Nag-follow lang naman siya ng mga karaniwang impormasyon. Ang galing mong magpanggap. Kaya naman, walang saysay ang salita kung walang ebidensya. Ngayong araw, dala ko ang blueprint para sa paggawa ng chip na ito. Iho,
Ang USB drive na iyan sa kamay mo ay ang magiging kinabukasan ng Daksha chip. Kinabukasan. Ang laman nito ay ang blueprint na kayang lampasan ng madali, ang chip ng Amerika. Mayroon ka na talagang plano. At kahit sa computing power pa, o sa basic hardware, higit itong mas malakas kaysa sa chip ng Amerika, ng 100 beses. Kung ganoon, ano ang mga detalye nito? Sa AI computing power, at sa basic hardware nito, 1 nanometer. Iho, totoo ba ang sinasabi mo? Paano magiging posible iyon? Pinaglalaroan mo ba ako? Akala mo ba bata ako? Ang mga numerong ito, kahit ibigay mo pa ito sa pinakamagagaling na siyentipiko sa mundo, siguradong hindi nila ito magagawa kahit sa loob ng ilang dekada. Imposible itong mangyari. May hangganan din dapat ang pagyayabang mo. Narito na ang ebidensya. Kung hindi kayo naniniwala, bakit hindi nyo subukan? Sige. Kung papayag ang iyon, ay susuriin ko ito. Kayo ang bahala. Ginoong Siya, talaga bang naniniwala kayo sa mga kalokohan ng lalaking ito? Sa panahong ito, hinihigpitan tayo ng ibang bansa. Ang pag-unlad natin sa larangan ng chip ay paulit-ulit na nahaharang. Siyempre, kailangan kong sumugal at subukan ito. Isend ko na ang mga datos na ito sa pinaka-autorisadong laboratorio sa bansa. Naipadala na. Ang hamak na USB drive na ito, kung talagang naglalaman ito ng ganoong kagaling na teknolohiya, magpapapabaligtad ako ng mundo. Sa tingin ko, puro basura lang ang laman nito. Ano ang sabi nila doon? Sabi ng laboratorio, lahat ng datos dito ay totoo. Ano? Ngayon, naniniwala na ba kayong lahat? Simula sa araw na ito, kaya na natin gumawa ng sarili nating chip na tatalo sa teknolohiya ng Amerika. Kung totoo man ito, hindi lang ito pag-asa para sa Yanwang Group, kundi pag-asa rin para sa buong Dacia. Hindi ito maaari. Sobra-sobra na ito. Ngayon, iniisip mo pa rin ba na dapat nating ibenta ang kumpanya? Totoo nga ito. Ang chip ng grupo natin. Ang market value nito ay tataas ng higit 100 beses. Posible na tayong maging numero 1 korporasyon sa mundo. Ginoong Siya, pasensya na, nabulag kami sa katotohanan. Ipagpatuloy niyo lang ang inyong ginagawa. Sige, mauuna na muna kami. Mga balimbing na linta. Liligpitin ko silang lahat pagkatapos nito. Ay ho, payag ka bang makipagtulungan sa aming Yanwang Group? Ay ho, nais mo bang makipagtulungan sa Yanwang Group? Siyempre. Subalit, ano ang iyong mga kondisyon? Huwag kang mag-atubiling sabihin ito. Gusto ko ang pinakamalaking parte ng shares sa Yanwang Group. Kapag inilabas na ang chip sa merkado, ang halaga ng kumpanya ay biglang lulobo ng mabilis. Dapat lang na makuha ko ang pinakamalaking bahagi. Sige, pumapayag ako. Ano naman ang dapat nating itawag sa chip na ito? Tatawagin itong Daksha Longzin. Magandang pangalan. Wan Chim. Samahan mo ang Iho sa silid-aklatan para pirmahan ang kontrata. Sumunod po kayo sa akin. Tuloy po. Maupo muna kayo. Ngayon, panahon na para tuparin ang iyong pangako. Nona Siya, ano ang ginagawa mo? Ibibigay ang kanyang unang pagkakataon sa kanya. Parang hindi naman ito masama. Nona Siya, anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi niyo doon, na kapag napagaling ang sakit ng aking ama, ibibigay ko ang sarili ko sa inyo? Wala akong matanda ang sinabi na ganoon. Hindi kayo si Chin Feng. Ako si Suye.
Paumanhin po, nagkamali ako ng taong kinakausap. Sige, handa na ba ang kontrata? Ihahanda ko na po agad. Pagkatapos ninyong pirmahan ito, kayo na ang magiging may-ari ng Yanwang Group, na may pinakamataas na sapapi o shares. Sige, kung wala namang problema sa pondo, maaari na tayong magbukas para sa mga panlabas na mamumuhunan. Gagawa agad ako ng plano mamaya, siguradong mag-uunahan ng malalaking pamilya na mamuhunan dito. Anong nangyayari? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Anong problema, Ginoong Su? Nagsimula na ang recruitment event sa Nansheng University of Finance. Naghihintay na sa inyo ang pamunuan ng paaralan at ang mga estudyante. Sige, babalik lang ako sa opisina para magpalit ng damit at pupunta na ako. Hindi ko alam kung anong itsura ng CEO na iyon. Bakit ka nandyan sa loob? Hindi mo ba nakikita ang nakasulat dyan? Opisina ito ng CEO. Mukhang nalululong ka na sa pagpapanggap. Ngayon pati opisina ng CEO. Nagagawa mo ng pasukin ng basta-basta. Bahala ka sa buhay mo. Mabubunyag din ang lahat ng kasinungalingan mo mamaya. Magandang araw. Kayo po ba si Binibining Liu Ruyan? Oo, ako nga. Ako ang presidente ng Nansheng University of Finance. Doon nag-aaral ang kapatid mong si Liu Qingran. Nabalitaan kong nagtatrabaho ka na sa Junlin Group, kaya gusto sana kitang imbitahan, bilang isang mahusay na miyembro ng pamilya ng aming estudyante, na magbigay ng talumpati sa aming paaralan. Siyempre, walang problema iyan. Kung gayon, maasahan ko kayo. Sige po. Narinig mo ba? Mismong ang presidente pa ang nag-imbita sa akin. Wow, ang galing mo naman. Maghintay ka lang. Uupo ako roon sa hanay ng mga panauhin. At panunuurin ko kung paano mabubunyag ang mga kasinungalingan mo. Sige, hihintayin kita. Maghanda ka na rin makipagdiborsyo kay Qingran. Ng Junlin Group. Qingran, binabati kita. Nanguna ka na naman sa buong batch. Karapat dapat ka talaga riyan. Salamat, ate. Mabuti na lang at hindi ka naniwala sa rekomendasyon ni Suye. Kung hindi, baka na-blacklist ka na ng Junlin Group. Masyadong malaki ang mawawala sa iyo. Mula sa susunod na taon, bahagi ka na ng Junlin Group. Katulad ko. Magiging napakaliwanag ng kinabukasan mo. Pinapayuhan kita. Makipagdiborsyo ka na agad kay Suye. Asawa ko siya. Isa siyang manloloko na nagpapanggap na CEO. Nananatili ang tiwala ko sa kanya. Napakawalang muwang mo. Darating na ang totoong CEO. Qingran. Dapat mo nang makita ang totoong pagkatao ni Suye. Lalabas na ang CEO. Hindi ko alam kung ano ang hitsura niya. Ang balita ay Eric ang pangalan niya. Banyaga yata siya. Suye. Ginoong Eric. Maligayang pagdating po sa aming paaralan. Handa na po ang entablado para sa inyong talumpati. Sumunod po kayo sa akin. Sige. Si Suye ay si Eric. Kailan pa siya nagkaroon ng pangalang Banyaga, kung ganoon? Si Kuya Suye pala talaga ang CEO ng Junlin Group. Siguradong nalinlang niya ang principal. Ibubunyag ko ang lahat ng kasinungalingan niya. Ito po si Ginoong Eric. Ang gwapo naman niya. Eric. Eric. Tagahanga mo ako. Hindi siya ang CEO ng Junlin Group. Suye. Isa lang siyang delivery rider. Paano siya magiging CEO ng Junlin Group? Suye. Humanda ka ng mapahiya at masira ang reputasyon mo. Ilang taon ko nang kilala si Ginoong Eric. Paano naman ako maloloko? Si Mr. So ay si Eric.
Siya nga talaga si Eric. Imposible. 哎呀， Imposible yan. Kahit ang pagkakataong tumayo rito, para questionin ako, ay ako rin ang nagbigay sa iyo. Hindi maaari. 4 na taon kang nag-deliver ng pagkain. Saan ka kukuha ng oras para magpatakbo ng malaking kumpanya? At saka, sakitid ng pananaw mo. Paano mo mabubuo ang Junlin? Isang dambuhalang korporasyon. Ang walang pananaw ay ikaw. Masyadong makitid ang utak mo. Kahit gaano pa karami ang nakita mo sa mundo. Para ka lang pala ka sa ilalim ng balon. Nagbigay na si Ginoong Suye ng 3 laboratory buildings sa paaralang ito. Naglaan din siya ng milyon-milyong halaga ng scholarship. Maaari akong maging saksi. Sa loob ng mga taong ito, ang CEO ng Junlin Group ay nasa tabi ko lang pala parati. Nakakatawa talaga. Ibig sabihin, sa nakaraang 4 na taon, parati mo akong sinusubok. Hindi kita kailanman sinubak, ikaw. Ang laging nabubuhay sa sarili mong mga maling akala. Ang galing talagang magpanggap ng babaeng ito. Napakahusay umarte. Pati sarili niya nalinlang na niya. Dahil ang lahat ng ito ay isa lamang maling pagkakaunawaan. Ano ngayon? Ngayong nalutas na ang hindi pagkakaunawaan. Sige. Maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Bibigyan mo ako ng pagkakataon. Inamin ko namang minaliit kita noon. Kaya. Nagdesisyon akong bigyan ka uli ng isang pagkakataon. 真不要脸！ Ang pananaw at karanasan mo noon ay hindi talaga karapat-dapat para sa akin. Subalit, dahil CEO ka na ngayon ng Junlin Group, pwede na kitang pagtiyagaan bilang pasado. Ruyan. Siya. Iiwan din ba niya ako sa uli at babalik sa piling ng ate ko? May sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Nakikinig ako. Ikaw ang pinakatanga. At pinakamakapal ang mukhang babaeng nakilala ko. Anong sabi mo? Sabi ko, kailangan ko ng basurang tulad mo para bigyan ako ng pagkakataon. Siya nga pala, hanggang ngayon, tila hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Mali. Anong ginawa kong mali? 不知廉耻！ Nakakatawa ka. Maaari kang umiyak sa loob ng BMW, pero wala kang karapatang tapakan ng isang tao na gamit ang kanyang bisikleta, ay pilit kang itinataguyod pasulong. Kung maaga mo lang inamin ang totoo mong pagkatao, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Wala akong ginawang mali. Sa tingin ko nga, tama ang ginawa ko. Dahil nalaman ko, na isa kang napakawalang pusong tao. Dahil sa iyo, nahanap ko ang tunay kong pag-ibig. Kahit maging CEO ka pa ng Junlin Group, anong paki ko? Sakitid ng pananaw at kakayahan mo, hindi magtatagal. Ang Junlin Group ay siguradong babagsak at mawawasak. Sinasabi mong swerte. Napakaswerte ko nga talaga. Hindi lang ako nakawala sa isang masamang babae, kundi hinayaan mo rin ako na maramdaman ang tunay na mahalin. Ikaw, pilit kang sumasabit sa mayayaman pero bigo, tapos maninisi ka pa. 没见过如此厚颜无耻！ Nagbabait-baitan ka pa samantalang Makati naman. Liz, 有力的滚出去吧你！滚出去！走吧你！ sige. Suye. Humanda ka sa akin. Natakot ba kita? Patawad, mahal. Bakit? Nagduda rin po ako sa inyo. Akala ko hindi kayo ang tunay na CEO. Baka kasing sama rin ako ng ate ko. Magkaiba kayo. Puno siya ng inggit at panlilinlang. Habang ikaw ay iba, nag-aalala ka lang para sa akin. Maupo ka, asawa ko. Tabi tayo ngayong araw.
Si Suye talaga ang CEO ng Junlin. Oh. Iyan lang ang reaksyon mo. Hindi ka ba nagulat? Wala na akong paki. Ano naman kung CEO siya ng Junlin? Ngayong lumabas na ang Daxia Longzin chip, ang pamilya Shu namin ay handa nang mag-invest. Mababago ang takbo ng industriya ng chip sa mundo. Napakalupit ng chip na ito. Kapag nailabas na ito sa merkado, ang kikitain naming mga Shu ay hihigit pa sa 10 Junlin Group. Pagdating ng oras na iyon, si Suye, wala siyang sinabi sa akin. Ang taong nakaimbento ng chip na ito ay isang tunay na henyo. Pagkatapos ng isang linggo, magdaraos ang Yanwang Group ng isang pandaigdigang paglulunsad. Ang lahat ng malalaking pamilya ay susuriin ang kanilang mga pamumuhunan. Sa oras na iyon, lalabas na rin ang henyong iyon. Magpapakita na siya sa wakas. Ang antas ng henyong iyon ay isang bagay na kahit kailan ay hindi maaabot ng taong tulad ni Suye sa buong buhay niya. Si Suye. Sinwerte lang ang lokong yan. Kumpara sa henyong nag-imbento ng Daxia Longzin chip, si Suye ay hindi man lang karapat-dapat magbitbit ng sapatos niya. Pagdating ng araw na iyon, mahal, isasama kita para makita mo kung sino ba talaga ang mga nasa ituktok ng lipunan. Talaga, makakapunta rin ako sa paglulunsad na iyon. Hindi lang makakapunta. Pagkalipas ng ilang panahon, gagamitin ko ang mga koneksyon ko para maipasok ka sa Yanwang Group. Ang Yanwang Group ay malapit nang maging numero 1 sa buong mundo. Makakapasok ba talaga ako roon? Kaming mga Shu ay mga magiging investor ng Yanwang Group sa hinaharap. Sige. Bukas na bukas din ay magbibitiw na ako sa Junlin. Suye. Sa huli, titingalain mo na lang ako. Ano ba ang Junlin Group? Kahit ang dulo ng sakong ng Yanwang Group ay hindi nila kayang abutin. Tumabi ka sa kotse. Hoy. Ako naman ang magmamaneho ng magandang kotseng ito. Sige. Manager Sia, pinatawag niyo po ba ako rito? Dahil may mahalagang bagay. Ginoong Su, 1 linggo mula ngayon, magdaraos ng paglulunsad ang Yanwang Group. Inaasahan po namin ang inyong pagdalo bilang chief expert, at bilang pinakamalaking shareholder ng aming grupo. Kailangan po kayong nandoon. Sige. Ang inyong talumpati para sa Daxia Longzin ay naihanda na po para sa inyo. Maganda iyan. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para magbitiw sa trabaho. Kung ganoon, lumayas ka na. Bakit? Hindi mo ba ako pipigilan? Bakit ko naman pipigilan ang basurang tulad mo? Bahala ka. Total. Hindi na rin ako magtatagal sa maliit mong kumpanya. Ang ibig mo bang sabihin ay may mas malaking kumpanyang kukuha sa iyo? Ang Yanwang Group. Sinasabi mo bang doon sa gumawa ng Daxia Longzin, ang trilyon-dolyar na grupo? Mabilis yata ang sagap mo ng balita. Ngunit ang pananaw ko ay higit pa riyan. Nagdesisyon na ang pamilya Shu na mamuhunan sa Yanwang Group, at ako ay doon na magsisimulang magtrabaho. Malapit na akong tumayo sa entablado ng mundo, habang ikaw, isa ka lang hamak na biglang yaman dahil sa swerte. Alam mo ba kung ang Daxia Longzin chip na ito, sino ang bumuo nito? Huwag mong sabihing ikaw. Eksakto. Ano? Tama na. Talaga bang tingin mo sa akin ay tanga? Bakit, hindi ba? Kung kaya mong makabuo ng chip na namumuna sa buong mundo, ibig sabihin ay nasayang lang ang pag-aaral ko sa sikat na universidad. Ang mga biro mong iyan, baka mamatay ako sa kitatawa. Lokohin ka. Sa uri mong iyan. Hindi sulit na pagpagurin ko pang lokohin. Bakit? Napakunot noo ka ba dahil nabuking kita? Oh, naintindihan ko na. Nagsisinungaling ka ng ganyan. Dahil gusto mong hanggan kita.
Mukha kang maringal sa labas, pero sa kaloob-looban mo, mababa ang tingin mo sa sarili dahil wala kang pinag-aralan. Lagi kang nakakaramdam ng inferiority. Lagi kang mas mababa sa akin. Hindi ba? Tawagin ang mga security. Ngayong gusto mo akong pigilan. Huli na ang lahat. Hindi para pigilan ka, kundi para palayasin ka. 你敢？ Ilabas siya. Ikaw. Pagkatapos ng isang linggo, 一周以后，你一定会后悔的。 kapag pumunta muli ang ganitong klaseng tao sa gusali, itawag niyo agad sa pulis. Opo, naintindihan po. 来来来啊！好好好好。 Jingran, kunin mo ito. Tay, ano po ito? Ito ang pera namin ng nanay mo para sa pagre-retiro. Kinuha namin ang lahat, 150,000. Para saan po ito? Nag-aaral ka pa. At si Suye naman ay araw-araw nagde-deliver ng pagkain. Napakadalita ng buhay nyo. Ibigay mo ang perang ito sa kanya. Hayaan mong magsimula siya ng maliit na negosyo. Mas mabuti na iyon kaysa magtrabaho sa ilalim ng init at ulan. Huwag na po. Bakit hindi? Para ito sa manugang kong si Suye. Dapat mo itong kunin. Kulang ba ito para sa iyo? Tay, Nay, hindi na kailangan ni Suye ang perang ito. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi na kailangan? Huwag mong sabihin, na aksidente ba si Suye? Saang ospital? Tay, Nay, si Suye. Siya ay ang presidente ng Junlin Group. Marunong ka na talagang magbiro. Ang aming pangalawang anak, naging palabiro na. Kung ayaw niyo pong maniwala, tingnan niyo na lang ito. Ito, Panginoon ko. Suye. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali kay Suye. 没看错苏叶那小子。 Noong nagde-deliver pa lang siya ng pagkain, alam ko nang matino at matalino ang batang ito. 聪明。 Mabait talaga siya noon pa man. Pa, bawiin niyo na po ito. Si Suye, may karapatan ako. Karapatan kong pumili ng magiging asawa ko. Oo, may karapatan kang pumili ng mapapangasawa. Pero huwag kang magmalinis at magkunwari. Mukhang malayo talaga ang agwat niyo sa akin. Pagkatapos ng press conference na ito, papasok ako sa pamilyang Shu at sa Yanwang Group. Iyang Suye na yan. At ang Junlin Group na yan. Wala silang sinabi sa akin. Sakay na. Bakit? May pupuntahan tayo. Bakit mo ako dinala bigla sa mall? May mahalagang press conference sa Makalawa. Samahan mo akong dumalo. Dinala kita rito ngayon, para pumili ng mga isusuot mo. Sige. Gusto mo bang subukan sa loob? Kasal na tayo, di ba? Para saan pa ito? Pero hindi pa tayo nagkakaroon ng seremonya. Hindi ka pa rin nakakapagsuot ng wedding gown. Hayaan mong makita ko kung gaano kaganda ang asawa ko sa suot na tarang isang anghel. Bakit ka umiiyak? Para lang kasing isang panaginip ang lahat. Sa darating na press conference, sisiguraduhin kong ang lahat ng tao ay magbibigay sa iyo ng pagbati. Ilang minuto na lang, makikita na natin ng personal, ang punong eksperto na nag-imbento ng Longzhin chip. Ang taong nagpayanig sa mundo gamit ang isang chip. Siguradong pambihira ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ng araw na ito, ang pamilyang Shu ay magiging matagumpay at makapangyarihan. Tayo na ang magiging numero 1 pamilya sa Jiangcheng. Ang henyong nag-imbento ng Longzhin chip ay tiyak na isang pambihirang leader. Kung makikilala natin siya,
Malaki ang mapapala natin. Lumitaw ang Daksha Longzin sa mundo, at ang buong mundo ay nakatitig dito. Kung hindi lang dahil sa Yanwang Group, na tumatanggap lamang ng lokal na puhunan, hindi magkakaroon ng pagkakataon ang pamilyang Shu. Ang swerte ay bahagi rin ng lakas at kakayahan. Ang tulad ni Suye na parang palaka sa loob ng balon, hindi mararating ang ganitong katayuan sa buong buhay niya. Taas na antas sa buong buhay mo. Talaga ba? Anong ginagawa mo rito? At bakit naman bawal akong manatili rito? Hindi ko talaga akalain na ang isang taong makitid ang isip na gaya mo ay magkaka-interes din sa mga chip, TSK. Hinto. Hindi ito basta-bastang lugar na pwede mong pasukin kung kailan mo gusto. Kahit ang mga cute na gaya mo ay hindi nababagay rito. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Kung gusto mong makapasok sa conference na ito, dapat ay pumila ka at kumuha ng numero 1 linggo bago ang kaganapan. Sa ganito kaimportanteng okasyon, mga piling tao lamang ang pwedeng pumasok. Akala mo ba ay isa itong buffet, na basta-basta mo na lang papasukin? Mahal ko. Para lang silang mga taga-bukid, na biglang yumaman. Siguro ay hindi pa sila nakakakita ng ganitong karangya, di ba? Sa totoo lang, kaya kung pumasok kung kailan ko gusto. Suye. Sa Jiangcheng, may kaunti kang ang impluensya. Subalit, dito, ito ay Southern Province, Suye. Huwag mong sabihing akala mo, dahil lang CEO ka ng Junlin Group, ay pwede ka nang maghari-harian sa buong Daksha. Sinasabi ko sa iyo, dito sa Daksha, maraming tao ang mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Mr. Su, nandito na po pala kayo. Ihahatid ko na po kayo sa VIP lane. Bakit ang lalaking iyan ay pwedeng dumaan sa VIP lane? Baka binili lang ang pass na iyan para magpasikat. Nagpapanggap lang pala siyang malaking tao. Dumaan lang sa VIP lane ay akala mo kung sino na siyang nagmamalaki. Hindi niya alam na kung ikukumpara doon sa henyong nag-imbento ng Daksha Dragon Core Chip, ang kayabangan niya ay isa lamang malaking biro. Mahal, uminom ka muna ng kaunti. Sige. MS, Leo, pinapasunod po kayo ni Mr. Su sa akin. Sige. Sige po. Mr. So, sa wakas ay dumating din kayo. Ang dami ng media na dumating ngayon, ay higit pa sa inaasahan namin. Hindi lang ang Daksha, kundi ang buong industriya ng chip sa mundo ay naghihintay sa iyong pagpapakita. Magiging sikat ka na sa buong mundo sa lalong madaling panahon. Magiging sikat na po kayo sa buong mundo. Gaano pa katagal bago magsimula ang conference na ito? Magsisimula na po makalipas ang 20 minuto. Sige. Umaasa ako na magiging maayos ang lahat. Hindi maaari. Mr. Sia, parang may problema sa 2 taong iyon. Mr. Su, ang mga dayuhang kaibigan na iyon, kapag nagkamali tayo ng trato sa kanila, ay tiyak na gagawing malaking issue ng media. Mr. Sia, tiwala lang sa akin. Kumpol ng mga hamak na tao, bitawan niyo ang kamay ko. Ito ba ang paraan ninyo rito sa Daksha, sa pagtanggap ng mga panauhin? Irereklamo namin ito sa pandaigdigang komunidad, at sisirain namin ang inyong reputasyon. Kapag ginawa nila ito ng kwento, ang reputasyon ng ating chip at ng Daksha ay parehong maaapektuhan. Kung wala silang itinatago, hindi sila magsusuot ng ganitong espesyal na klaseng salamin na may camera. May problema talaga sa kanila. Mayroong maliit na camera sa gilid ng frame ng salamin. Ito ang gamit sa palihim na pagkuha ng litrato ng mga lihim na ahente ng Amerika. Naninirang puri ka lang. Narito ang ebidensya. Nagawa mo pang magkaila pagkatapos nito. Kahit na totoo iyan, ano naman ang magagawa mo sa akin?
Ganito lang ba ang antas nyo? Akala mo ba, ay mga lampa ang mga taga-intelligence agency ng Amerika? May galing din pala siya sa martial arts. Isang grupo ng mga walang kwentang tao. Anak ko, ang lakas ng loob mong saktan kami. Wala ka sa Sakura Country. At lalong wala ka sa K-Country. Ang lakas ng loob niyong gumawa ng gulo rito. Ang mga naghahanap ng gulo ay dapat lang maturuan ng leksyon. Mr. Su, salamat sa iyo. Wala iyon, maliit na bagay lang. Hindi ko akalaing marunong si Mr. Su sa panggagamot, maalam sa teknolohiya, at bihasa pa sa pakikipaglaban. Ang mga dayuhang puwersang ito, talagang binalak nilang manggulo sa araw na ito. Nakakagalit talaga. Huwag kang mag-alala, hindi nila magagalaw ang pundasyon natin. Basta't magpatuloy ang press conference ng maayos, sapat na iyon. Isang napakatalinong binata. Kung magiging, manugang ka lang ng pamilya siya. Hindi nakapagtatakang ito ang paglulunsad ng Dragon Core. Maraming mga VIP na dayuhan ang dumating. Hindi rin natin masisiguro yan. Ang punong eksperto ngayong gabi ay maaaring magpabago sa takbo ng industriya ng chip sa mundo. 10 minuto na lang, lalabas na ang punong eksperto sa entablado. Kapag nakapasok na ako sa Yanhuang Group sa hinaharap, baka ang ekspertong ito ay maging katrabaho ko na rin. Suye. Mamaya, panoorin mong mabuti. Kung ano ang itsura ng isang tunay na tinitingalang tao. Idilat mo ng maigi ang mga mata mong mapanlait. At tingnan mo kung paano tunay na angat ang pamilya Shu namin. Ah, talaga ba? Pagkatapos ng araw na ito, ang pamilya Shu ay lilipad na sa itaas. At ako naman, ay tuluyan ng papasok sa hanay ng mga elite. Tingin ko ay hindi mangyayari yan. Sino ka ba sa akala mo? Punong eksperto, oras na po para umakyat kayo sa entablado. Sandali lang. Anong tawag mo sa kanya? Punong eksperto po. Punong ano? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Ako ang nakatuklas ng Daksha Dragon Core. Ikaw ang nakatuklas ng Daksha Dragon Core. Alam mo ba? Kung gaano karaming kaalaman ang kailangan para doon. Ang alam ko lang ay nasa kamay ko ang teknolohiyang ito. Isang mangmang na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo, ay makakagawa ng chip na nangunguna sa buong mundo. Alam mo ba kung gaano iyan kakatwa? Sadyang makitid lang ang pananaw mo. Makitid ang pananaw ko. Kung nag-aral ka lang kahit ilang araw, dapat ay alam mo kung gaano ka di katanggap-tanggap ang mga sinasabi mo. Nagtataka lang ako. Paano mo nga ba nakuha ang posisyon bilang CEO ng Junlin? Nakakahiya ka talaga. Lumayas ka rito. Huwag mong ipahiya ang Jiang Cheng dito. Paalisin ako. Wala kang karapatan. Ako ngayon, bilang magiging investor ng Yanhuang Group, ay nag-uutos sa iyo. Liz, umalis ka rito. Investor ka ba talaga? Tama ka, ako nga. Baka akala mo ay malakas ka na sa Jiang Cheng. Pero dito, hindi mo ito teritoryo. Sino ba ang pinalalayas mo? Sino sa tingin mo ang palalayasin mo? GC. Ang taong ito ay isang hambog na biglang yaman lang at walang alam. Nagawa pa niyang magpanggap na punong eksperto. Tingnan niyo. Suye. Nandito na si G. Siya, tingnan natin kung paano ka mapapahiya ngayon. Nagpapanggap. Si G. Suye, ay ang eksperto ng aming Yanhuang Group. Ano? Siya rin ang nag-iisang inventor ng Daksha Dragon Core, at ang pinakamalaking shareholder ng grupo. Imposible. Sa itsura mong iyan, makakagawa ka ng chip na titingalain ng buong mundo. Walang imposible. Masyado mo lang minaliit ang kakayahan ko. Bakit? Bakit kahit saan ako pumunta ay nandoon ka? Kasalanan mo iyan dahil kinalaban mo ako. Ang kwalifikasyon sa investment ng pamilya Shu ay kanselado na. Epektibo agad ngayon din. Masusunod po. Kailan pa ba naging ganito? Ang kanyang aura, na tila kaya panghigaitan ng pamilya siya. Royan, ikaw pala ang nakakatawa sa ating dalawa. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Ang inventor ng Daksha Dragon Core, inaanyayahan si G. Suye sa entablado.
Sa totoo lang, naghanda talaga ako ng talumpati. Pero sa tingin ko, hayaan na lang natin ang mga datos ang magsalita para sa sarili nila. Ang mga datos na ito ay nakakamangha. Sigurado ba kayong hindi ito peke? Ang mga ito ay dumaan sa pinakaprestihiyosong testing center sa buong mundo para sa beripikasyon. Pero ang mga raw materials ay pinatigil ng Amerika. Paano nyo ito magagawa ng maramihan? Iyan nga ang malaking hamon. Kung walang materyales, lahat ng ito ay hanggang plano lang sa papel. Ang dami nyo nang nasabi. Pero wala naman pala kayong panggatong sa apoy. Nakakatawa, hindi ako kinukulang sa raw materials. At isa pa, kailangan ko lang magsabi ng ilang salita, at ang mga materyales na iyan, ay kusa ng darating sa akin. Napakayabang. Ang Daksha Dragon Core ay eksklusibong ibibigay sa loob ng Daksha. Pansamantala itong hindi ibebenta sa ibang bansa. Kung ganoon, bakit pa kayo nagpa-press conference? Dapat hindi na lang pala kami pumunta rito. Ngunit ngayong araw, gagawa ako ng eksepsyon. Sino mang payag na magbigay sa amin ng raw materials sa makatarungang presyo, ay pagbibigyan namin. Ang Yanwang Group ay handang magbenta sa kalahati ng presyo ng merkado para sa kanila ng customized version ng Dragon Core na may katulad na computing power. Ang Malaysia ay handang mag-supply. Ang Singapore ay handa ring magbigay. Kami rin, handa kami. Handa kaming mag-supply. Pwede pala ang ganoon. Sa ganitong paraan, hindi lang nasolusyonan ang problema sa materyales, at ibinaba pa natin ang presyo sa pinakamababang antas, at mas maaasahan na rin ang ating mga supplier. Basta't mahusay ang produkto, kayang-kaya nitong lampasan ang anumang hadlang. Ang gwapo niya talaga. Ngayon, formal ko nang ipinahahayag na ang Daksha Dragon Core ay opisyal nang inilulunsad. Tuluyan ng winakasan ng Daksha ang blokada ng Amerika. Isang chip lang ang kailangan para baguhin ang takbo ng mundo. Ang lupit. Ito ang tunay na haligi ng ating bansa, Mr. So, maraming salamat sa iyong pagsisikap. Kailan pa siya naging ganito? Gayong dati. Isa lang siyang delivery rider na sunod sa Nyurin sa akin. Lagot. Ang ating database ay inaatake ng mga hacker. Sa database na iyon, nakaimbak ang napakaraming mahahalagang datos. Isang obra maestra ang Daksha Dragon Core. Kaya ang ibang mga puwersa ay gustong pigilan tayo bago pa man tayo magtagumpay. Nagpapatunay lang ito na natatakot na sila sa atin. Kapag matayog ang puno, madalas itong maaipan ng malakas na hangin. Tayo ay tinitiktikan na ng mga dayuhang puwersa. Tingnan natin kung paano mo ito lulutasin. Anong gagawin natin ngayon? Madali lang yan. May paraan ka. Nasa kamay na natin ang sandata. Bakit hindi natin ito gagamitin? Counter system ng Daksha Dragon Core ay activate. Ang pinagmulan ng pag-atake ay nakalock na. Matagumpay na ang pagtatanim ng reverse virus. Hindi man lang umabot ng 3 segundo. Naayos na agad ang problema. Ang lupit talaga. Hindi man lang umabot ng 3 segundo. Nalutas na ang lahat. Ang ating chip ay may kakayahang higit pa sa inaasahan ninyo. Dapat nating alamin kung sino ang may gawa nito pagkatapos nito. Hindi natin sila pwedeng hayaang makalusot ng ganoon na lang. Alam ko na kung sino. Sino? Paano mo nalaman? Mula ito sa dayuhang GTI Intelligence Agency. Sinubukan nilang i-hack ang computer ko kanina. Pero, sa loob ng 1 segundo, na-counter sila ng Dragon Core. Dahil doon, nakuha ko ang impormasyon tungkol sa plano nilang panggugulo ngayong araw. Ang plano nila ay manggulo sa araw na ito. Gusto nilang wasakin sa mismong event na ito, ang buong system ng Daksha Dragon Core. Napakasama talaga ng mga taong iyon. Hindi ko talaga ito mapapalampas. Huwag kang mag-alala, nakaganti na ako. Ano? Kani-kanina lang, ang database ng GTI Special Operations Division ay matagumpay nang napasok ng Dragon Core. At kung walang magiging aberya, paralisado na sila ngayon.
Ang Special Operations ng Amerika ay dumanas ng misteryosong pag-atake at ngayoy lubos ng paralisado. Simula sa araw na ito, ang paghahari ng Amerika sa larangan ng chips ay tuluyan ng nagwakas. 好，好。 Siya. Parang naging ibang tao na siya. Royan. Malamig ang panahon, uminom ka muna ng milk tea. Bakit ngayon ka lang dumating? Madula siyang daan, nadulas ako ng bahagya, pero ayos lang ako. Sa sanduan na kita para makauwi na tayo. 走。 Halika na, inumin mo na itong gamot. Kaya naman pala, sa loob ng maraming taon, naging ganoon ba siya kabuti sa akin? Bakit? Bakit ang sakit-sakit ng puso ko? Royan, bakit ka umiiyak? Hindi mo naiintindihan. Wala kang alam kahit ano. Sa nakikita ko ngayon, napakalaki kong tanga. Mga Ginoo, sa araw na ito, mayroon akong mahalagang bagay na gustong ipahayag, siguro. May pagkakataon pang itama ang lahat. 想陪你一起度过每个夏天，在夕阳之下，我想为你侧脸。喜欢看你发呆，是对特别的依赖，对你的承诺不更改，想陪你散步花盛开，想拉住你的一起走。 Mga Ginoo, sa sandaling ito, nais kong kumpletuhin ang kasal namin ng aking mahal na asawa. Ano? Ano ka mo? Pangalawang anak ko yan. Maganda, di ba? Ay ho, simula ngayon. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang anak ko. Huwag po kayong mag-alala, tito. Tinitiyak kong aalagaan ko siya ng mabuti. Panatag ang loob ko sa iyo. Sa hirap man o sa ginhawa, mayaman man o mahirap, sa sakit man o sa kalusugan, mamahalin kita at pahahalagahan. Magiging tapat ako sa iyo hanggang sa dulo ng aking buhay. Chin-Gran, papayag ka bang magpakasal sa akin? Oo, papayag ako. Kiss na iyan, kiss na iyan, kiss na iyan. Mukhang kaming mga siya ay makakalampas sa isang mahusay na manugang. Ang makilala lang siya. Sapat na iyon para sa akin. Pero na, sa ating silid. Sige. Galingan nyo. Gusto ko nang magkaapo agad. Ano ba ang maling nagawa ko? Ako mismo ang nagtulak sa taong pinakamamahal ko, sa mga bisig ng sarili kong kapatid. Nababaliw ka na ba? Tama si Suye. Isa akong handal na babae. At isa pa. Wala na talagang pag-asa ang kahangalan ko. Hindi naman. Sinasabi mong hanggal ka. Bakit ka tumitingin sa akin? Talo na ako. At isa pa. Talo ako ng lubos. Royan.
Royan.